Okay. Ang tinig o boses na inyong marinig ay tinig o boses ng isang dipensor sa paniwalang Katoliko o Catholic Faith Defender o sa ibang salita o word sa English, isang apologist. Isa akong Roman Catholic Faith apologist. Ating ihahayag sa video na ito kung bakit dapat tayong tumutol sa divorce bill o yung paggiba sa tali ng Diyos na itinali ng Diyos sa kasal, ang marriage. Bakit ba dapat nating tutulan ito, mga kapatid at mga magulang? Sa Biblia, malinaw po ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Sa Mateo 19:6 na bawal ang divorce. Pero bakit ba tila ang dami sa atin ang pumapayag na lang nito? Naalala natin ang argumento ng mga pabor sa divorce, yung nasa Biblia, nang tinuro ng Panginoong Jesucristo na wag paghiwalayin ang sinumang babae at lalaki na itinali ng Diyos sa kasal. Huwag itong hiwalayin. May mga Hudyo ang gumawa ng argumento laban sa turo ng Panginoong Jesucristo na huwag paghiwalayin o no to divorce. Ang argumento ng mga Hudyo laban sa itinuro ng Panginoong Jesucristo, ang sabi nila, bakit si Moises pumayag sa divorce? Uulitin ko, ang sabi nila, bakit si Moises sumang-ayon sa divorce? Ano ang isinagot ng Panginoong Jesucristo? Pumayag si Moises dahil sa katigasan ng inyong mga ulo. Pumayag si Moises sa divorce hindi dahil payag ang Diyos o gusto ng Diyos. Pumayag si Moises sa divorce nang dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. Ano ba ang mensahe natin sa ating panahon ngayon na ang daming pumapabor na sa divorce? Ang mga ginawang argumento natin base lang sa ating pag-iisip. May nabasa pa akong komento sa social media o Facebook na what if bugbog sarado ang babae, no? Sa mag-asawa. Dapat pa bang pag-isahin ang hindi mabuting relasyon sa mag-asawa? Dapat pa bang pag-isahin? Yon ang itinanong o para bang tanong na may pinahiwatig na objeksyon sa ating side na hindi tayo pabor sa divorce. Sinabi pa na
Hindi naman gusto natin ng divorce, pero kung hindi na maayos ang pamumuhay sa mag-asawa, hindi na nagkakaisa, palagi nang nag-aaway, pag-isahin ba natin yan? Naintindihan naman natin na may ganong mga sitwasyon na hindi nagkakaisa ang mag-asawa. Pero ang tanong, ano ba ang dapat na gawin kapag hindi nagkakaisa ang mag-asawa? Palaging nag-aaway, bugbog sarado ang asawa, o di kaya ang asawa ang babae ang problema, no? Dahil hindi naman sa lahat ng nakikita natin sa mga sitwasyon na ang bana ang pabigat, meron namang ang asawang, ibig sabihin, ang babae naman ang pabigat. O sasabihin, masamang pagkababae. Okay. Merong gano'n naman, no? So, kung hindi mabuti ang pagsasama, palaging nag-aaway, dapat pa bang pag-isahin? Now, hindi dapat tayo ang magbigay ng option nito, mga kapatid at mga magulang, no? Dapat nating itanong ito sa ating spiritual na mga ama. Ang ibig sabihin, ang ating mga pare. Ang turo ng simbahan, dapat nating alamin kung ano ang turo ng simbahan sa mga ganitong sitwasyon. Dahil hindi natin masabi na kapag tayo lang ang mag-iisip, sasabihin na nating tama kaagad ang mga iniisip nating solusyon sa mga problema natin sa pamumuhay, no? I-general na lang natin pagsasabi na kapag may mga question mark na sa buhay natin, dapat tayong sumangguni sa simbahan, no? Hindi tayo magpasya kaagad na hindi natin isama ang ating paniniwala. Mga kapatid at mga magulang, kung ano ang pinag-isa ng Diyos, dapat hindi natin ito paghiwalayin. Alalahaning ang kasal ay isang sakramento sa ating pananampalatayang Katoliko. Pag sinabing sakramento, tatag ito ng Diyos. Nasa Biblia ang kasal. Ang Diyos ang nagtali sa babae at lalaki. Hindi na sila dalawa. Kung pinag-isa sila sa kasal, maging isa na lang sila. Ang Diyos ang nag-isa nito. Nagtatali nito. So bakit ihiwalay natin ito? Diyos lang ang makapaghiwalay nito. Sa ating nalalaman, hiwalay lang ito sa kamatayan. Pero habang nabubuhay ang dalawa, ang lalaki at babae, na itinali ng Diyos sa kasal, kahit na sino, hindi ito dapat ihiwalay ng tao. Pero ito ang sagot base sa turo o aral ng simbahan. Kapag magulo ang pamumuhay ng mag-asawa, na tila baga bugbog sarado ang asawa o vice versa, hindi divorce ang solusyon base sa turo ng simbahan, no? Maaring
mag-option tayo na wag munang mag-isa sa loob ng bahay. Ibig sabihin, pwedeng separate, yung tinatawag nating legal separation. Pero hindi ito ibig sabihin na yung divorce na pinaghiwalay, o yung giniba yung tali ng Diyos, no? Dahil hindi ito magiba ng tao, no? Hindi talaga mahiwalay ng tao ang pinag-isa ng Diyos. Ang ibig sabihin natin, kapag magulo ang pamumuhay ng mag-asawa, kung hindi kaya ng asawa na mapasan o mag-carry ang bigat bunga sa hindi magandang asal ng husband o ng lalaki, okay? Kung hindi kayang mapasan o madala o mag-carry ng babae ang bigat sa ugali ng kanyang husband o ng lalaki, pwedeng mag-separate, pero hindi yon divorce. Yung legal separation na pumayag ang simbahan, hindi ito divorce na ating giniba ang tali na itinali ng Diyos sa kasal, no? Ang hiwalayang ito o yung legal separation na pahayag ang simbahan, hindi ito divorce na unawaing giniba ang tali o pinawalang bisa ang tali. Na ang tali ng Diyos na pinag-isa niya sa kasal, no? Hindi ganon, no? Yung legal separation, unawain lang itong hindi muna magsama sa loob ng bahay o kwarto ba. Okay? Dahil kapag pinagsama, magulo kasi. Magulo kasi. So, hintayin mo nang kung ano ang dapat gagawin. May mga mediate ba o may mga taong gawing kasangkapan ba na mabalik ang kanilang magandang relasyon? Yun ang dapat i-option natin. Okay. Now, pwede din yung gamitin natin yung Herculean response ng babae ba o ng lalaki na kung makayang pasanin o makayang i-carry ang bigat, vice versa sa lalaki ba at babae, pwede din. Dahil yung kagandahang loob ng isa, pwede din itong makapagbago sa isang partner. Magbigay ako ng halimbawa. May isang babae na asawa, sasabihin ko na lang babaeng asawa. Dahil sa Tagalog kasi, yung salitang asawa, pwede itong magamit sa dalawa. Ibig sabihin, pwede itong gamitin na ang itukoy yung lalaki at pwede din sa babae. Hindi katulad sa Bisaya na magkaibang salita ang gagamitin. Kapag lalaki, bana. At saka yung babae, asawa. Pero sa Tagalog, ang salitang asawa, both tumutukoy. Babae at lalaki. So, sabihin ko na lang yung asawang babae. Yeah. Yung asawang babae, maganda ang asal. Mapagmahal sa kanyang asawang lalaki. At ang problema ay yung lalaki. Yung asawang lalaki. Okay. Yun ang problema. Lasinggero, pag-uwi ng bahay, pagalitan pa ang asawa. Kung ang iniluto ay hindi masarap, ibig sabihin siguro hindi masyadong marunong magluto ang babae.
Kaya iyong bana na lasinggero pag uwi sa bahay at kakain, papagalitan ng asawa dahil hindi nasarapan sa iniluto ng asawa. No? Pero sa abot lang ng makakaya, no? Ang best, ginawa lang ng babae ang best. Kung ano lang ang makaya niya, pinagsilbihan niya ang kanyang asawang lalaki. Pero ang lalaki ay hindi marunong magmahal ng isang asawa. Sabihin na lang nating parang nagpasa ng krus ang babae. Hindi nag-give up. Hindi nagreklamo ang babae. Para bang may ugaling martir itong babaeng ito. At hindi na lang natin pahabain ang istorya, no? Sasabihin na lang natin may mga panahong mabugbog pa ang asawang babaeng ito nang dahil sa hindi talaga maganda ang asal ng kanyang asawang lalaki. To cut the story short, may isang panahon na nadisgrasya ang lalaki. Ang hindi magandang asawang lalaki, no? Nadisgrasya, no? Na bangga ang kaniyang sasakyan nang dahil sa lasing kasi siyang nag-drive sa sasakyan nila. Nabangga ito at na-ospital. At ano ang nangyayari? Inalagaan pa rin ng asawang babae ang kaniyang asawang lalaki sa ospital. Para bang ang babae dito ay may pagmamahal na yung tinatawag nating unconditional love. Yung unconditional love kasi marunong itong magpasa ng krus. Okay, ang yung unconditional kasi sinusubukan nito yung pagmamahal na tinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pwede itong magawa natin dahil sinabi kasi ito ng Panginoong Jesucristo kasi. Yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na yung gustong sumunod sa akin, yung gustong maging disipulo ko, kailangang pumapasa ng krus. Can carry a cross. Hindi ito ibig sabihin na literal na krus na gagawa tayo ng literal na krus na kahoy at ating pasanin. Hindi ito literal. Ang ibig sabihin nito yung mga kabigatan sa buhay, yung mga trials, mga difficulties sa buhay, no? Kagaya nito na parang nagpasa ng krus ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Ang asawang lalaki niya, ang krus niya sa kanyang buhay. Pero pinapasan pa rin niya. So, ulitin ko, ang ugali ng asawang babae, ang ugali ng babae na tinukoy natin sa example na ito, halimbawang ito, ay may ugaling martir. Puntahan natin kung ano ang nangyari sa ospital. Nang nadisgrasya ang asawang lalaki at inalagaan pa rin ng asawang babae ang lalaking ito dahil mahal niya, kahit na ang ugali nito ay masama. Pero ano ang nangyayari sa loob ng ospital? Anong nangyayari sa loob ng ospital? Nag-confess ang lalaki sa kanyang asawang babae. Humingi siya ng tawad, umiiyak. Umiiyak ang lalaking ito at asking forgiveness sa kanyang asawang babae. Humingi siya ng tawad. Sabi niya, hindi ako mabuting asawa. Hindi akong mabuting asawa sa inyo.
Pero hindi ka nagreklamo sa mga kasamaan ko. Inalagaan mo pa rin ako. Isa kang babaeng ano, parang kakaiba ka. Dapat magalit ka sa akin. Dapat sana iniwanan mo na ako nang dahil sa kasamaan ko. Pero nandyan ka pa rin. Nagsilbi sa akin. Patawad, asawa ko. To cut the story short, mga kapatid at mga magulang, nagbago ang lalaking ito. Pinatawad siya. Of course. Wala namang option ng babaeng ito. Inalagaan niya ang kanyang asawang masama. Diba? Kahit na bugbog sarado siya. Pinasan niya ito. Ang pagpapatawad ba, hindi niya ito magawa. So, imposible naman. Diba? Napasan niya ang kabigatan. Ang kasamaan ng kaniyang asawang lalaki, napasan niya. Na-carry niya. Nalampasan niya. Ang pagpatawad ba, hindi niya magawa. Of course, masaya siya. Dahil nagbago ang kaniyang asawang lalaki. Nagbago. Naging mabuti. Ano ba ang nag-udyok sa kanyang asawang lalaki na magbago? Yung kabutihan ng asawa. Yung unconditional love pala ay pwede palang makapagbago ng partner. Pwede makapagbago ng partner. Kaya mga kapatid at mga magulang, bakit sabihin yung walang sense ang simbahan sa kanyang pagtutol sa divorce? Na ang simbahan kung bakit tumutol sa divorce dahil may aral kasi ang simbahan na yung mga trials sa buhay pamilya, yung mga away sa loob ng pamilya, hindi divorce ang solusyon. Ito ay maturing natin sa cross na tinutumbok ng Panginoong Jesucristo na dapat nating pasanin. So kung hindi natin pasanin itong krus na sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang buhay Kristiyano ay pagpasan ng krus, ibig sabihin, i-carry natin ang mga trials na ito. So kapag payag tayo sa divorce, ibig sabihin, gusto nating kunin yung krus. Sayang naman, Kristiyano tayo pero hindi natin tanggapin ang krus sa ating buhay. Pero baka sabihin nyo, walang awa naman itong simbahan. Kahit na bugbog sarado ang asawa, pag-isahin pa rin. May option naman na pumayag ang simbahan. Kahit na turo nito ang pagpasan na krus, pero ang simbahan pumayag pa rin sa yung tinatawag nating legal separation. Pero tandaan, ang legal separation hindi ito divorce. Dahil ang divorce, pinutol natin ang tali ng Diyos sa mag-asawa. Yung pinawalang bisa natin, yung legal na kasal. Legal na kasal, pinawalang bisa natin. Hindi ganon ang pag-unawa sa legal separation na pumayag ang simbahan. Pwede ang simbahan pumayag na mag-legal separate muna kung hindi natin pwedeng pag-isahin dahil magulo. Pwede dahil hindi makapasa ng asawa sa bigat ng kanyang partner. Okay? Pwede silang mag-separate. Ibig sabihin, hindi muna magsama sa isang bubong o sa isang bahay. Dahil palampasin muna ang hindi magandang relasyon. At kapag may makapag-mediate o may mga naging kasangkapan na mabalik ang kanilang magandang relasyon, pwede na silang mag-isa muli sa isang bahay o sa isang bubong. Yun. Pwede. Pwedeng mag-separate kung magulo. Pero hindi ito unawaing giniba yung bisa ng kasal. Nandun pa rin dahil hindi ito na unleash o yung temporal na hiwalayan lang ito.
hindi ito hiwalay na giniba yung legality ng kasal. Nandoon pa rin, pero hindi lang pinagsama sa isang bahay o sa isang bubong sa rason na magulo kasi kapag isama. So, temporal separation lang. Oh? Yung pagsasama lang sa loob ng bahay o sa isang bubong, yun lang ang nahirapan ako sa Tagalog. Yun lang ang pag-separate lang. Temporal. Oh. Pero hindi separation na pwede na kang makapagrelasyon ng iba. Na pwede ka nang ikakasal sa iba. So, ang turo ng simbahan, pwedeng mag-separate dahil magulo ang pamumuhay, pero hindi pwedeng makapag-asawa ang isa sa kanila. Dahil sa aral kasi ng simbahan, sa kamatayan lang mahiwalay ang pinag-isa ng Diyos. Oh? Yung kasal, yung tali ng Diyos sa kasal, sa kamatayan lang mahiwalay ito. Mga kapatid at mga magulang. Pero kung buhay pa ang dalawa, basta legal ang inyong kasal, hindi dapat talaga, bawal talaga sa Christianity ang divorce. Bawal. Oh? So, pwede kayong mag-separate kung magulo ang pamumuhay niyo, pero hindi makapag-asawa ang isa sa inyo. Ano ang dahilan? Dahil hindi talaga pwedeng hiwalayin ang lalaki at babae na pinag-isa ng Diyos sa kasal. Hindi. Diyos lang ang makapaghiwalay nito. At sa kamatayan lang ito hiwalayin ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang. So, yun. So, kahit na ang simbahan nagtuturo ng unconditional love, yung pagpasa ng krus, ibig sabihin, pwedeng gawing opsyon ng partner na kahit na hindi mabuti ang asal ng kanyang partner, pwede niya itong pasanin dahil yun ang aral Kristiyano. Di ba mga kapatid at mga magulang? Pero nakinig pa rin ang simbahan. Pumayag pa rin ang simbahan yung tinatawag nating legal separation. Hindi i-divorce ito ha. Magkaiba ang legal separation at divorce. Ang legal separation, pwedeng maghiwalay muna ang mag-asawa sa isang bahay o sa isang bubong. No? Pero hindi makapag-asawa ang isa't isa sa kanila dahil nandoon pa rin, nakatali pa rin sila sa legal na kasal. Dahil hindi pa ito pinutol. Oh? Temporal lang ang separation. Oh. Pero kung kaya ng partner na pasanin ang bigat ng kanyang partner, mas maganda ito dahil ito ang buhay Kristiyano. Isipin na lang natin ang ating Panginoong Jesucristo nga. Pinapasa niya ang kasalanan natin na hindi sana siya ang magpasa nito dahil wala siyang kasalanan. Tayong mga tao ang dapat pumasan nito. Pero bakit si Kristo ang bumasan? Ito ang halimbawa na ibinigay ng ating Panginoong Kristo kahit na siya hindi dapat magdusa, pero nagdudusa siya sa ating mga kasalanan. Bakit tayo, mga kapatid at mga magulang, hindi marunong magpasan ng krus? Mga kapatid at mga magulang. Aral ng simbahan ito, kaya paniwalaan natin ito dahil ang simbahan ang haligi at suhay ng katotohanan. No? Unang Timoteo 3:15, sabi ni Apostol Pablo. Pero dahil tao tayo at ang mga pari natin tao din, hindi naman sila makapagtanaw sa inyo ng magulo ang inyong buhay. Nang dahil sa authority nila, pwede silang pumayag. No? Katulad sa pagpayag ni Moises ng divorce noon sa kanyang panahon kahit hindi ito gusto ng Diyos. Pumayag ang simbahan, pero yung legal separation lang. Pero hindi ito divorce na pinutol ang legality. Yung tali ng Diyos sa kasal. Legal pa rin, kasal pa rin kayo, pero pinag-separate muna sa isang bubong o sa isang bahay dahil magulo ang buhay nyo.
Pero hindi kayo makapagrelasyon ng iba. Ibig sabihin, hindi kayo pwedeng ikasal ng iba ang isa't isa sa inyo dahil nandoon pa rin. Kasado pa rin kayo sa mata ng Diyos at sa yung batas ng lupa, no? Kung walang divorce. Katulad sa ating Pilipinas, mga kapatid at mga magulang. So huwag niyong sabihin na walang puso ang simbahan. May puso pa rin ang simbahan dahil ang number one na turo niya, yung pagpasan ng krus, dapat gawin natin ito. Ibig sabihin, yung kung ang partner natin, mabigat. Ibig sabihin, ang hirap pag samahin ang inyong relasyon dahil hindi mabuti ang inyong relasyon. Pero, Kristiyano tayo kasi. Ito ang buhay natin, pagpasa ng krus. Katulad sa pagpasa ng krus ng Panginoong Jesucristo. Di ba? Pwede siyang umayaw nito, pero bakit tinanggap ni Kristo ang kaniyang kalbaryo? Bakit tinanggap ni Kristo ang kaniyang kamatayan, ang kaniyang kasakitan sa krus? Ibig sabihin, tayong mga Kristiyano dapat sumunod nito. Pero again, uulitin ko, nang dahil sa authority ng simbahan, katulad ni Moises, pwede niyang gamitin ang authority na ito na pwede siyang mag-unloose. Meaning, pwede siyang pumayag, pero sa kaniyang definition. Pwede siyang pumayag na maghiwalay muna, pero hindi giniba yung legality ng kasal. Yung pagsasama lang ang pinaghiwalay. Yung pagsasama lang. Temporaryo hanggat hindi pa mabuti ang relasyon. Pero hindi pwedeng makasal sa iba. Dahil yung pinag-isa kasi ng Diyos, huwag ang tao ang maghiwalay nito, mga kapatid at mga magulang. Ngayon, alam ba ninyo, kung hindi nyo alam, tayo na lang ang Pilipinas ang uma-adapt sa posisyon ng Vatican. Dahil ang daming mga bansa ang nag-resort na sa divorce. Pumayag na sa divorce. Ang dami na. Amerika, mga kilalang bansa ito, pumayag na. Kahit na yung Italy at Spain na nandun sa Roma, malapit sa Vatican. Pumayag din sa divorce. At sa aking napag-alaman, dalawang bansa sana tayo, Pilipinas at yung Malta, ang pumapabor sa stand ng Vatican na bawal talaga ang divorce o walang divorce. Pero sa napag-alaman natin, ang Malta sumunod na rin sa divorce. May divorce na rin ang Malta. Ibig sabihin, tayong mga Pilipino na lang, ang Pilipinas na lang ang mag-isang pumapabor sa stand ng Vatican at no to divorce. Kaya nga naisipan ko, mabuti talaga na yung Vatican, ang leader sa Vatican, yung Pope. Ang head sa church, ang Pope, at yung head of state, ang Pope din. Dahil kapag iba-iba ang head, iba ang head sa state ng Vatican at iba din yung sa church, posibleng maganon din sa Italy at Spain na pumabor sa divorce. So, praise God, salamat sa Diyos na isa lang ang leader sa Vatican. Ma-head man o church, Pope pa rin ang leader. Dahil magawang mapili yung kung ano talaga ang stand ng church. Kaya nga sa Vatican walang divorce. So dapat matuwa tayong mga Pilipino na tayo na lang, ang bansang Pilipinas na lang ang hindi pa pumabor sa divorce. Ibig sabihin, sinusunod natin ang Diyos. Dahil ang tinig ng simbahan, totoong simbahan, hindi totoong simbahan, Kung pag-aralan natin ang history, Roman Catholic Church ang tunay na simbahan. So dapat tayong makinig sa boses ng simbahan.
mga kapatid at mga magulang. Dahil sabi ni Apostol Pablo, ang simbahan ay haligit suhay ng katotohanan, the pillar and foundation of the truth, mga kapatid at mga magulang. Kung babasahin natin ang Mateo 18, 17 hanggang 18, ginawang final arbiter ng Panginoong Jesucristo ang simbahan. Basahin ninyo ang Mateo 18, 17 hanggang 18, na ang hindi daw makinig sa simbahan isiping makasalanan. Ang term na ginamit, kobrador ng buwis. Bakit tinawag na kobrador ng buwis ang makasalanan sa panahon ni Kristo? Dahil ang mga kobrador ng buwis kasi sa kanyang panahon makasalanan. So, si Kristo mismo ang nagturo nito na makinig tayo sa simbahan niya. Dahil ang hindi makinig sa simbahan niya iisiping makasalanan. At sa Lucas 10:16, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang nakinig sa simbahan niya ay para na ring nakinig sa Kanya. Ang hindi nakinig sa simbahan ay para na ring hindi nakinig sa Kanya. At ang nakinig sa simbahan, ibig sabihin mga aral ng simbahan, ay para na ring nakinig sa Kanya. Bakit? Dahil sabi ni Apostol Pablo, ang simbahan ay the mystical body of Christ, katawan ni Kristo. So kung ang simbahan katawan ni Kristo, ibig sabihin, kung magtuturo ito, ay para na rin si Kristo ang nagtuturo nito. Kaya nga, kung naalala ninyo sa Biblia, yung conversion ni Saint Paul, na sa hindi pa siya tinawag na Saint Paul, yung ang pangalan pa niya ay yung Saul. Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya? Bakit ano ba yun sa Tagalog? Yung inuusig, no? Bakit inuusig ninyo ako? Saul. Bakit inuusig ninyo ako, Saul? Sabi ni Saul na naging Pablo, no, hindi kita inuusig. Pablo, Panginoon, alam nyo, sumunod ako sa relihiyong Judaismo. Alam nyo, naniniwala ako sa inyo, naniniwala ako sa Diyos. Pero bakit sinabi mo inuusig kita? Yun kasi sinabi ni Kristo sa kanya, bakit inuusig mo ako, Saul? Ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo, dahil inuusig kasi ni Pablo ang simbahan o ang iglesia ng Panginoong Jesucristo. Dahil nang hindi pa naging Kristiyano si Pablo, ang dinipensa niya yung old religion na Judaism. Follower kasi sa Judaism si Pablo o si Saul na naging Pablo nang hindi pa siya naging Kristiyano. So akala niya sa kanyang panahon tama pa rin o may authority pa rin yung Judaism. Dahil ang Biblia kasi, ang Judaism, ito ang totoo sa mga panahong hindi pa nagsimula ang Christianity. Ibig sabihin ng authority, nandun pa sa Judaism. Authority galing sa Diyos. Pero nang pinawalang bisa na ang Judaism dahil may bago na, dahil ginawang Christianity na si Kristo ang mediator, dapat Christianity na ang sundin, hindi na yung Judaism. Pinahiwatig din ito ni San Pablo sa Colossians chapter 2 verse 14 to 17 that pinahiwatig ni Pablo na yung Judaism religion ay shadow religion. Ibig sabihin, hindi pa iyon ang final. Ang final religion na dapat nating samahan ay yung Kristyanismo. Dahil nagtatag si Kristo ng New Covenant religion na tinatawag nating Christianity and so on. Maraming description ito kapag aralin natin ng Biblia at history. No?
Christians, Church of the Saints, Iglesia ng Diyos, Church of Christ, Church of the Saints, Apostolic Religion, Universal Religion o Catholic. At huling na idagdag na description nito yung sa Council of Trent. Dahil nasa Roma na ang sentro, kaya dinagdagan ng Roma na description. Pero sa ibang paksa, ating tatalakayan ito yung mga description ng simbahan kung bakit naging Roman Catholic Church. No? Ang dami na akong programa, Mabisaya man at Tagalog, na tinalakay ko ito. Sa ngayon, itong divorce ang tinalakay natin. So, wake up, mga kasamahan kong mga Pilipino. Dapat tayong matuwa. Dapat nating purihin, dapat nating parangalan ng ating bansa na pinapattern natin ang ating batas sa Batikan na nandoon ang simbahan, nandoon ang Pope na Vicar of Christ. Hindi pa tayo matutuwa na tayo na lang ang natitira na pumapanig sa Diyos? Hindi ba tayo natutuwa? Dapat nating sa Bisaya, ipasigarbo natin ito. Dapat purihin natin ang ating mga sarili. Dahil tayo na lang ang mga Pilipino ang hindi pumabor sa divorce na labag sa kalooban ng Diyos. Baka sasabihin ng Diyos na naman sa atin yung sinabi ni Kristo sa mga Hudyo. Yung pumapayag sa divorce. Bakit si Moises pumayag sa divorce? Baka yung sinabi ni Kristo sa mga Hudyong ito, isasabihin din niya sa atin. Talagang gano'n, no? Pumayag si Moises sa inyo dahil sa katigasan ng inyong ulo. Ganon din ang mangyayari sa ating bansang Pilipinas kung gumaya tayo sa ibang bansa. Kung pumayag tayo sa divorce, para na rin ang Diyos nagsasalita sa atin. Pumayag ang gobyerno ninyo dahil matigas ang inyong ulo. Ito. Pumayag ang gobyerno nyo sa divorce dahil matigas ang inyong ulo. At dahil ang gobyerno nyo ay hindi pumabor sa batas ng Diyos. Nang dahil kasi sa separation between the church and state, pwede kasi ang gobyerno gagawa ng batas na salungat sa aral ng Diyos, sa batas ng Diyos. Nang dahil sa separation. Ginawang rason ito. Kaya na may mga congressman at senador na ang dali lang nilang labagin ang moral law ng simbahan. Hindi ako believe sa mga ganong politiko. Kung tunay tayong pumapabor sa preamble natin, ano bang sabi sa preamble natin? Inconsistent tayo kung pumapabor tayo sa divorce. Dahil ano ang sinabi sa preamble natin? Isinama natin ang salitang with the aid of divine providence. Ano ba yung with the aid of divine providence? Ibig sabihin, umaasa tayo sa gabay ng Diyos. Di ba? Umaasa tayo sa gabay ng Diyos. Bakit? Umaasa tayo sa gabay ng Diyos pero hindi natin pinaniniwalaan ng Diyos. Gumagabay ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kaniyang kaharian dito sa lupa, ang simbahan. Pero hindi tayo makinig dahil sa ating mga argumento. Alam niyo mga kapatid at mga magulang, ang pagpayag natin sa divorce ay, ang analogy ko dito ay para na rin yung isang babae pa na wala na siyang alam na matinong trabaho. Ibinili na lang niya ang kanyang sarili. Ginawa niyang pamumuhay ang labag sa aral ng Diyos. Dahil wala na siyang ibang trabahong alam. Ipagbili na lang kanyang dangal o ang kanyang sarili. Wala na siyang ibang opsyon na marangal maliban sa paggawa ng masama.
Ito ang ginawa natin kapag papayag tayo sa divorce, mga kapatid, mga magulang. Dahil sa gusto nating iiwasan yung gulo ng mag-asawa, magre-resort na lang tayo sa divorce. Ito na lang ang ginawa nating option para makapag-asawa tayo ng iba. Para tayo sa pag-iisip natin para maging masaya na rin. Para dahil magulo ang buhay natin sa ating marriage, gusto nating gibain ito para makagawa tayo ng ibang kasal na maging masaya tayo. Para bang ginawa nating ang cellphone o sasakyan ang kasal na isa itong sakramento? Huwag nating gawing parang cellphone o sasakyan ang sakramento ng kasal, mga kapatid at mga magulang. Ano ba yung cellphone? Kung hindi mo na gusto yung cellphone, bili ka ng iba. 'Di ba? Kapag hindi mo na gusto ang sasakyan mo dahil luma na ito, ipagbili mo ito or hindi mo na ito gagamitin at pumili ka ng iba. Parang ganun na lang ang kasal kung pumayag tayo sa divorce, dahil kung hindi na natin gusto ang partner natin, pawalang bisa natin ang kasal para makapag-relasyon tayo ng iba. So wala nang kaibahan. Ang kasal at ang cellphone at ang bahay at yung sasakyan. Mga kapatid at mga magulang, wag natin, no? Alam nyo, mga sikat na bansa, Amerika, even China, ang daming mga sikat na bansa ang pumayag sa divorce. Pero hindi nila nare-realize. Ang katumbas nito ay parang prostitution ito. Yung gagawa ka na lang ng masama para ka mabuhay. Di ba? Para ka maging masaya dahil magulo ang buhay sa inyong pamumuhay sa inyong bilang mag-asawa, dahil magulo ang buhay nyo, para makarelasyon ka ng iba, para sumaya ka, gagawa na lang tayo ng masama. Yung paggiba sa legality ng inyong kasal, gibain na lang natin para sumaya tayo. No, hindi natin tinanggap yung cross na inaalaw sa atin para maging banal tayo. Ano ba ang nakabanal sa mga santo? Meron bang naging banal nang dahil ang buhay niya parang inuman lang, yung masaya ang buhay niya? Meron bang naging banal? Meron siguro. Pero karamihan sa nakita ko, yung mga martir. Ano ba yung buhay martir? Hindi ang masaya ang buhay nila dahil pinatay sila. Di ba? Dahil kung ang isip lang natin, kasiyahan sa mundo lang, kaya pumayag tayo sa divorce. Dahil ayaw nating tanggapin ang mga krushes natin. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Sana naintindihan niyo ang paliwanag ko dito sa video na ito. No? Ang dami ko pang dapat sabihin, pero hindi ko magawa sa isang beses lang. I hope na unawaan niyo. Dapat tayong masaya, o dapat nating purihin ang bansa nating Pilipinas, o tayo mga Pilipino, dahil tayo na lang ang pumapattern sa Vatican na ang batas ng Diyos ang dinidepensa. Dahil karamihan, halos lahat na bansa na ang pumapabor sa divorce. Yung Malta sana no divorce, pero ngayon naging may divorce na. So tayong mga Pilipino na lang, o ang ating bansa na lang ang pumapattern sa Vatican na nandoon ang Pope. Sino ba ang Pope? Vicar of Christ. Vicar of Christ. Siguro ang karamihan sa atin hindi alam kung bakit ang Pope Vicar of Christ, no? Dapat tayong makinig sa Vicar of Christ. Ano ba yung Vicar of Christ? Representative of Christ. Ano ba ang batayan ng simbahang Katoliko? Bakit ang Pope
vicar of Christ o representative of Christ na dapat tayong makinig sa boses ng simbahan. No? Babasahin ninyo ang Juan, Juan Kapitulo 21, versikulo 15 hanggang 17. Juan 21, versikulo 15 hanggang 17. Nang paakyat na si Kristo sa langit, sino sa lahat ng mga apostol ang pinagkatiwalaan niya sa kanyang tungkulin? Yung pagka-pastor niya, yung pagka-universal pastor. Sino? Nandun lahat ang mga apostol. Pero ang isa nito ang pinagkatiwalaan niya sa kanyang tungkulin, yung pagka-pastor niya, pagka-universal. Sa lahat ng mga apostol, si Pedro lang ang sinasabihan niya nito, Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. Alam niyo mga kapatid at mga magulang, ang mga tupa ni Kristo ay universal. Dahil ang pagka-head ni Kristo sa lahat ng mundo, ibig sabihin sa lahat ng bansa. Kung ating ikumpara ang ating obispo, ang pagka-head ng ating obispo, halimbawa, ang obispo natin sa Dipolog si the Most Reverend Severo Caermare. Ang kaniyang pagkapastor, limited ang mga karnero niya o mga tao niya. Ang scope sa kaniyang pamamahala yung tayong sakop lang sa Diocese of Dipolog. At ganun din yung bishop sa Manila o sa ibang lugar na mamahala sila sa kanilang lugar lang, mga kapatid at mga magulang. Pero yung pagkapastor ni Pedro na isinangon ng Panginoong Jesucristo, ang pagkapastor niya, universal. No? Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. Imagine, sa lahat ng mga apostol, si Pedro lang ang sinabihan niya nito, na pakanin ang kanyang mga tupa. Ang mga tupa ni Kristo, lahat, ibig sabihin universal. Universal. So, ibig sabihin, yung tungkulin ni Pedro, pag-akyat ni Kristo ng langit, universal pastor. So, sa lahat ng relihiyon sa mundo, anong relihiyon? Sinong relihiyon na ang Vicar of Christ ang leader? Only the Roman Catholic Church. Dahil yung posisyon ng Santo Papa, yun ang posisyon ni Pedro. Ang ibang mga relihiyon, hindi ganun ang tinuro. May ibang propeta daw, sa Mormon, si Joseph Smith. May ibang messenger daw, si Felix Manalo sa Iglesia ni Cristo. Si Kibuloy daw, ang Seventh-day Adventist naman, sugo daw, o propeta daw, si Ellen White. Sa Saksi Nioba naman, si Charles T. Russell daw, ang messenger of God sa huling araw. Iba-ibang tao. Pero hindi nila alam. O alam nila pero hindi nila tinuro na nang si Kristo paakyat na ng langit, ang pinili niya na gumawa sa trabaho niya bilang makikitang pastor si Pedro. Nang sinabihan niya si Pedro, Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin, si Pedro ay Vicar of Christ. Now, hindi natin sabihin ang salitang Vicar at saka yung representative, mababasa ito sa Biblia, no? Pero ito ang implication, no? Loud naman ang implication dahil hindi naman lahat letra por letra. Pinahiwatig ni Kristo kasi na ang tungkulin ni Pedro ay tungkulin niya sa pagka makikitang head o pastor, visible head. Nang paakyat na si Kristo sa langit, siyempre, ang pagka-leader niya nandoon pa rin pero invisible na. Dahil nandoon na siya sa langit. Ang tanong, sino ang visible head? Dahil sa history kasi ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, kahit na ang Diyos ay tinatawag nating invisible head dahil nandoon siya sa langit, pero may visible head siya dito sa mundo. Katulad sa panahon ni Moises, si Moises visible head ng Israel. At saka yung wala na din si Moises, yung sa mga propeta, yung mga kings, may visible head talaga ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Yung kaharian ni David, visible head siya.
dito sa lupa. Oh. At sa kaharian ni Kristo, si Kristo ang head. Pero nang paakyat na siya ng langit, ang tanong, sino ang visible head na nagsilbing vicar of Christ o representative of Christ? Malino naman. Ang totoong simbahan ang nagtuturo, yung posisyon ni Pedro. Ito ang ating sundin. At saka kung babasahin natin ang Acts chapter 1 verse 20, kapag ang isang katungkulan o office mababakante, may papalit nito. Ang itinukoy nito, itong Acts chapter 1 verse 20, yung tungkulin ni Pedro bilang apostol. Dahil nabakante ito, ibig sabihin, papalitan. At si Matias ang napiling papalit sa kanyang tungkulin. Ang tanong, kung importante itong posisyon ni Judas na nabakante at pinalitan, mas importante yung kang Pedro na tungkulin dahil vicar of Christ ito. Tungkulin ito ni Kristo bilang makikitang pastor dito sa lupa, visible head. Mga kapatid at mga magulang, Katoliko lang ang sumunod sa protokol na ito. Dahil ang INC hindi sumunod sa protokol. Ang unang leader nila si Felix Manalo, hindi ito pinili ng Diyos. Claim lang ang pagkasugo niya. Tinuro lang ng kaniyang mga ministro na walang kadugtungan sa mga apostol. No? Pero ang head ng Katoliko, ito ang posisyon ni Pedro, ang Pope, mga kapatid at mga magulang. Huwag niyong kakalimutan, Acts chapter 1 verse 20. Kapag ang tungkulin mabakante, may papalit. Kaharian kasi kapag wala na ang hari, ang susunod na maging hari, yung papalit sa kanyang tungkulin. Katulad sa tungkulin ng presidente, kung mabakante, yung musunod, iyon ang successor. Katulad noon si Duterte, ngayon si Presidente Marcos. Dahil ang tungkulin kasi kapag mabakante may papalit. Sa Iglesia ni Cristo, si Felix. Pagkamatay ni Felix Manalo, ang pumalit ang kanyang anak, sino ba? Si Iranyo Manalo. At pagkamatay ni Iranyo Manalo, si Eduardo ang kanyang anak. Pero kung tingnan natin ang Biblia, hindi ang posisyon ng executive minister ng INC ang tinatag ng Panginoong Hesukristo. Ang tinatag ni Kristo na posisyon sa pagka-leader ay yung posisyon ni Pedro. Nang sinabihan niya si Pedro sa Mateo 16:19, Pedro, Mateo 16:18 at 19, Pedro, si ibabaw ng batong ito, itatatag ko ang aking simbahan o iglesia. Ang kaharian ang kapangyarihan ng Hades ay hindi makapanaig nito. Ibig sabihin matibay ang simbahang ito. Ibigay ko sa inyo, Pedro, ang mga susi ng kaharian ng langit. Alam ba niyo kung ano ang ibig sabihin ng mga Yahweh o keys? Authority ito sa pagka-leader, mga kapatid at mga magulang. Kung basahin niyo ang Isaias 22:21 hanggang 22, yung binigyan ng susi, tatawaging ama o leader. Hindi natin pahabain ito dahil ibang topic na ito. Binanggit ko lang dahil ini-establish natin ang authority ng Roman Catholic Church, mga kapatid at mga magulang. Pero sa ibang paksa, kapag ito na ang paksa natin, tatalakayan natin ito. Ang supremacy sa tungkulin ni Pedro, mga kapatid at mga magulang. So kung sinusunod natin ang Pope, sinusunod natin si Kristo, mga kapatid at mga magulang. Dahil ang posisyon ng Pope, posisyon ito ni Pedro. Biblical ang pagpasapasa ng tungkulin. Acts chapter 1 verse 20, kapag ang tungkulin mabakante, may papalit nito. Hindi ito ang posisyon ng executive minister. Dahil hindi ito ang ginawa ni Kristo. Ang ginawa ni Kristo na posisyon na dapat nating sundin, ang posisyon ni Pedro. Dahil sa lahat ng mga apostol, si Pedro ang pinagkatiwalaan sa pagka-universal pastor. Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. So, Roman Catholic Church ang true church. So, dapat makinig tayo. So, dapat masaya. O dapat
purihin natin ang bansang Pilipinas. Dapat proud tayong mga Pilipino na tayo na lang ang bansang natira na pumapabor sa Vatican, na ang leader ng Vatican ay Vicar of Christ. Diyos ang sinusunod natin. So, hanggang dito muna lamang ako. Dahil masyadong mahaba na. Pero parang may dapat pa akong sabihin na dapat niyong malaman para bumigat ang ating argumento sa pagpabor sa side ng simbahan. No? Ginawa ko ito, by the way, sa napag-alaman ko, doon sa Cebu, may ginawang prayer rally ang ating simbahan doon. Kaya nga naisipan kong gumawa nito ngayon. Nagre-record ako. No? Hindi ko lang siguro ipakita ang mukha ko. Iba ang background lang, no? Dahil strategy ko ito. Dahil baka kapag makita niyo ang mukha ko, baka i-judge ninyo ang video base sa mukha ko. Baka dahil sa tingin nyo hindi ako gwapo, hindi din kayo magwagwapuhan sa content ng video na ito. Kaya nga, hindi ko muna ipakita ang mukha ko sa video na ito. Pero kung palagi kayong nanood sa YouTube ko, mga videos ko, alam na ninyo. Pwede ding ipakita ko ang mukha ko. Dahil kilala naman ako sa YouTube ko, channel ko. Mga kapatid at mga magulang. So, dapat tayong proud, mga Pilipino, na tayong ang bansa na lang natin ang natitira na pumapabor sa batas ng Diyos. Dahil ang daming bansa ang parang ginawang batas nila yung prostitution. Hindi ko sinabing naging legal ang prostitution sa mga bansa, pero pwede ito magawa nating analogy. Dahil ang prostitution ay masamang gawain ito. Ang divorce naman, masamang gawain din ito. Dahil kahit na anong bersikulo sa Biblia, hindi pahayag ang Diyos sa divorce. God hates divorce. Nasa Malakay ito. Sa New Testament, ganun din ang turo ni Jesus Christ. Kaya nga, nang nagturo si Kristo na bawal ang divorce, may mga Hudyong nag-argumento na pumabor sa divorce. Bakit si Moises pumayag? Sabi ni Kristo, pumayag si Moises dahil matigas ang inyong ulo. So, ganun din ang mangyayari kung pumapabor tayo sa divorce. No? Matigas ang ulo natin dahil ginawa nating tama yung mali. Ginawa natin ng tama yung mali. Isaiah 5:20, ang itim ginawang puti at yung puti ginawang itim, binabaliktad natin. Huwag natin baliktarin. No? Matamaan tayo sa Daniel 7:25. Binago ang moral law ng Diyos. Ang Seventh-day Adventist, Katoliko daw ang tinamaan sa Daniel 7:25. Hindi nila alam. Patawarin sana sila. Walang moral law ang binago ng Katoliko. Kung may binago man ng Katoliko, yung batas lang na may ceremonial essence. Dahil sa Biblia kasi, hindi lahat na batas hindi pwedeng mabago. Ang mga batas na ang nature, disciplinary at yung ceremonial, pwede itong mabago. Pero ang moral, hindi ito pwedeng mabago. Walang ako makadepensa nito, makastan ako nito sa mga debate. Walang moral law ng Diyos ang binago ng Katoliko. Yung ibang religion, meron silang binago. Pero ang Katoliko, walang moral law ang binago ang Katoliko. Sa aral lang ng Sabat, dalawa kasi ang essence. Ang binago ng Katoliko sa aral ng Sabat, yung ceremonial essence lang. Ang moral, hindi binago ng Katoliko. Okay, abangan nyo kapag Sabat ang topic ko. No? Dahil alam kong ang mga Sabadista natin, mga kapatid, tutol nito. Muntik nga akong maging Sabadista noon, mga kapatid at mga magulang. Okay, hanggang sa susunod, no? Ang sana sa susunod na video na matalakay ko ang paksa na ito. Ang hindi ko natalakay ngayon, sana okay, no? Sa tulong ng Diyos, no?
gawin tayong kasangkapan na maihayag natin ang hindi pa natin naihayag sa video na ito. Okay, ito ang sa Bisaya, pasulugoon. Instrumento. Ito ang inyong servant sa exposition na ito. Kapatid na Silbert Dondoyano, alias Veritas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.